Kumusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon ay susuriin natin ang paksang magulay sa hapunan. Ligtas ba ang iyong kidneys sa diabetes? Karamihan sa atin ay iniisip na ang anumang pinakuluang gulay sa hapunan ay nakakapagpalamig at mabuti para sa kalusugan, lalo na sa mga pasyenteng may diabetes na kailangang limitahan ang kanilang intake ng carbohydrates. Ngunit sa totoo lang, may ilang napakapamilyar na gulay na niluluto natin araw-araw na, kung kinakain ng mali sa gabi, ay tahimik na nagbibigay ng malaking pasanin sa ating mahina ng bato. Ito ay isang nakakagulat na katotohanan na maraming pasyente ko ang nabigla nang hawakan nila ang kanilang mga resultang biochemical blood at urine tests. Ang siyentipikong dahilan dito ay dahil ang ilang gulay ay naglalaman ng mataas na antas ng purina at oksalate. Sa araw, kapag aktibo ang katawan, kayang i-filter at ilabas ng bato ang mga ito. Ngunit sa gabi, kapag natutulog ang katawan, bumababa ang presyon ng dugo, bumabagal ang tibok ng puso, at bumababa rin ang function ng glomerular filtration. Kung marami kang kinain na ganitong uring gulay sa hapunan, ang oxalate crystals at uric acid ay mag-iipon, nahahadlang sa daloy ng ihi, na magpapataas ng presyon sa glomeruli. Sa katagalan, ito ay magpapapanipis sa filter membrane na magreresulta sa pagtagas ng protina na magdudulot ng frothy urine, madalas na pagi, sa gabi, at ang pinakamalala ay chronic kidney failure na hindi na mababawi. Ngunit huwag masyadong mag-alala, napakasimpleng solusyon dito. Hindi natin kailangang iwasan ang pagkain ng gulay. Kailangan lang nating palitan ang nga ito ngang siyam na makapangyarihang gulay na ito. Hindi lang sila makakatulong na mapababa ang blood sugar nang maayos pagkatapos kumain, kundi sila rin ang tunay na tagapagligtas ng bato na makakatulong na matapos ang paghihi sa gabi at frothy urine. Sigurado akong sa puntong ito, alam na ninyo kung gaano kahalaga ang pagpili ng tamang gulay sa hapunan para sa buhay ng ating bato, di ba? Ako si Dr. Renato Bagani, isang espesyalista na may higit sa 35 taong karanasan sa pagtulong sa mga pasyenteng mahigit 50 taong gulang na kontrolin ang diabetes at maiwasan ang mga komplikasyon. Kamakailan lang, sa aking klinika, may isang pasyente, 62 taong gulang, na bumisita sa akin na may mukhang pagod at nanlulumo. Tapat siyang nagsabi, "Dr. Renato, mahigit isang buwan na akong gumigising ng 4 hanggang 5 beses bawat gabi para umihi. Hindi ako makatulog ng maayos kaya kinabukasan. Ang aking ulo ay humihilab, ang presyon ng dugo ay tumataas, at ang blood sugar ko kapag gutom ay laging higit sa 8. Ang pinaka-nakakatakot ay kapag tiningnan ko ang banyo, ang aking ihi ay bumubula na parang sabon, at matagal bago mawala kahit anong hugas. Sira na ba ang bato ko, Dok?" Mula sa kwentong pasyente, ipinapahayag ko ang isang hindi inaasahang dahilan. Bukod sa hindi stable na blood sugar, ang sala rin ay nasa red amaranth at ginataang kangkong na kinakain niya gabi-gabi. Kapag sinuri ng mas malalim, ang matagal na mataas na blood sugar ay nakakasira na sa maliliit na capillaries sa bato. Idagdag pa ang pagkakamali sa dieta. Ang mga gulay na may mataas na oksalate sa gabi ay nagpapahirap sa bato na magtrabaho ng labis upang maglabas ng galason. Sa pamamagitan lamang ng pagbabago ng isang maliit na ugali sa hapunan, magkakaroon ng pagkakataon ang bato na makapagpahinga at magpagaling ng sarili. Ngayon, alamin natin ng detalyado ang siyam na gulay na ito. Bago tayo magsimula, kung sa tingin ninyo ay kapakipakinabang ang kaalamang ito, mangyaring bigyan akong like at mag-subscribe sa channel upang may bahagi ang video na ito sa mas maraming pasyente. Ayon sa mga medical na pag-aral, mahigit 60% ng mga taong may diabetes, na mahigit 50 taong gulang ang naharap sa panganib ng kidney failure complications sa iba't ibang antas. Ang pangunahing dahilan ay ang patuloy na mataas na blood sugar levels na gumagana tulad ng maliliit na butil ng buhangin na unti-unting sumisira sa filtering function ng glomeruli. Ang una at nangungunang gulay na nais kong irekomenda ay asparagus. Ito ay parang isang napakahusay na natural kidney filter. Ang benepisyo ng asparagus ay
na sa katotohanan na naglalaman itong napakaraming glutathione. Isipin ninyo ang glutathione bilang isang maliit na walis na pumapasok sa bawat glomerular cell, naglilinis ng mga free radicals, at nakakalason na residues na dulot ng labis na blood sugar. Ito ay isang malakas na antioxidant at napakabisa sa paglilinis ng urinary tract. Para sa pinakamahusay na epekto ng asparagus, gumamit ng humigit kumulang 100 hanggang 150 gramo ng asparagus bawat tao sa hapunan. Ang pinakamahusay na paraan ng pagluluto ay i-steam o pakuluan ng bahagya at alisin kaagad kapag crispy pa ang asparagus. Iwasan ang paggisa na maraming langgis dahil ang taba na hayop o paulit-ulit na pinirito na langgis ay magpapababa na pagsipsip na glutathione. Idagdag agad ang pinakuluang asparagus sa inyong meal plan ngayong linggo. Matapos malaman na nakakatulong ang asparagus sa paglilinis ng filter membrane, kailangan ninyo ang pangalawang urine, gulay para sa isa pang mekanismo na proteksyon, at iyon ay ang proteksyon na kalasak para sa mga daluyan na dugo. Ang problema na kinakaharap ng maraming pasyente na may diabetes ay ang antas ng pamamaga sa katawan ay laging mataas sa tuwing nagbabago ang blood sugar. Ang resulta ay nasisira ang maliliit at marupok na daluyan ng dugo sa bato. Isipin ang filter membrane ng ating bato bilang isang lambat ng pangingisda. Kapag namamaga ang nga daluyan ng dugo, napunit ang lambat na ito. Ang mga protina molecules na dapat ay manatili sa katawan upang magpalakas ang kalamnan ay lumalabas sa mga butas na tumutulo sa ihi. Iyon ang dahilan kung bakit nakikita ninyo ang frothy white urine na matagal mawala. Ang isang mahusay na solusyon ay nasa ating hapagkainan at iyon ay repolyo. Ito ay isang uringang cruciferous vegetable na napakayaman sa phytonutrients na may malakas na anti-inflammatory properties. Para itong mga mahiwagang sinulit na tumutulong sa pagtakpi sa mga butas sa glomerular net. Ang gulay na ito ay partikular na mabuti para sa mga taong may mataas na presyon ng dugo at maagang palatandaan ng kidney failure. Isang maliit na tip para sa hapunan ay dapat ninyong hiwain ng napakanipis ang repolyo. Pakuluan ito ng malambot at kainin kasama ang malinaw na sabaw. Sapat na ang humigit kumulang 150 gramo. Ngunit mayroon akong isang napakahalagang paalala. Kung kayo ay may thyroid condition, tulad ng hypothyroidism o goiter, kailangan ninyong pakuluan ng maigi ang repolyo at panatilihing bukas ang takip habang nagpapakulo upang mawala ang lahat ng sangkap na nakakapekto sa thyroid bago kumain. Ngunit may magtatanong, Dr. Renato, masarap ang pinakuluang gulay ngunit nakakasawa rin at mabilis akong gutumin sa gabi. Paano ko mapipigilan ang labis na pagtatrabaho ng bato habang natutulog at mapanatiling komportable ang tiyan? Ang solusyon ay broccoli. Ito ang tunay na kalaban ng madalas na pag-ihi sa gabi. Ang broccoli ay isa sa ilang pagkain na nagbibigay ng malaking halaga ng sulforaphane. Ang compound na ito ay mahiwaga dahil may kakayahan itong i-activate ang natural detoxification enzyme sa atay at bato na nagpapabilis sa metabolismo ng asukal at toxins. Kung hindi kayo magbibigay ng sapat na antioxidants mula sa berdeng gulay kasama ang mataas na blood sugar, ang resulta ay ang pagtaas ng madalas na pag-ihi sa gabi mula sa 2,2 beses hanggang 4,5 beses sa isang gabi. Napakadaling gamitin ang tip. Kumuha lamang 1 gramong broccoli, hiwain ito sa maliliit na piraso. Huwag pakuluan. I-steam lamang ito sa loob ng 5 minuto. Ang pag-steaming ay makakatulong na mapanatili ang hanggang 90% ng sulforaphane habang ang pagpapakulo sa tubig ay magpapawalang sangkap na ito sa tubig. Babala, huwag i-steam ng sobra. Kung ang broccoli ay nagiging dilaw, nawala na ang lahat ng beneficial enzymes. Tandaan ang kwento ng pasyente kanina? Nagtataka ba kayo kung paano niya napabilis ang pagpapabutingang kanyang madalas na pag-ihi sa gabi? Mamaya, sa susunod na bahagi, mas detalyado kong ikukuwento kung paano pinagsama ng pasyente ang broccoli sa kanyang manggawi pagkatapos ng hapunan. Ngayon,
Dumako tayo sa ikaapat na uring gulay. Ang karaniwang pagkakamalingang karamihan sa mga pasyenteng may diabetes na may madalas na pag-ihi sa gabi ay ang pagkatakot na uminom ng tubig o kumain ng sabaw sa hapon o gabi. Iniisip ninyo na kapag uminom kayong tubig, kailangan ninyong umihi sa gabi. Ang resultang pagpigil sa pag-inom tubig ay ang pagiging malapot ng dugo. Kapag malapot ang dugo, ang konsentrasyon ng asukal sa dugo ay lokal na tumataas at kailangan ng bato na magtrabaho ng mas mahirap upang mag-filter. Ang mga waste products tulad ng uric acid sa halip na mawala sa tubig ay naipon na nagiging sanhi ng kidney stones o matinding gout attacks. Ang pinakatama at pinakaligtas na paraan upang malutas ito ay ang isama ang celery sa inyong hapunan. Ang celery ay naglalaman ng 95% tubig kasama ang natural essential oils na nakakatulong sa banayad na pag-ihi. Ito ay gumagana bilang isang natural flushing system na tumutulong sa bato na maglabas ng labis na uric acid at sodium bago kayo matulog nang hindi nagdudulot ng water retention sa pantog sa gabi. Gumamit ng humigit kumulang 100 gramo ang celery. Igisa ng mabilis sa kaunting lean beef para sa sapat na protina at masarap na lasa. Gayunpaman, sa celery, kailangan kong bigyang diin ang tatlong grupo ng tao na dapat iwasan ang pagkain ng marami sa gabi. Una, ang magamay kasaysayan nege napakababang presyon nege dugo dahil ang jelar ay nakpapababa nege presyon nege dugo ng napakalakas. Pangalawa, ang magamay malamig na tiyan o pagtatae. At ikatlo, ang mabuntis. Mukhang mahirap tandaan ang lahat ng ito, ngunit sa totoo lang, mas madali kaysa sa iniisip ninyo kung makikinig lamang kayo sa inyong katawan. Susunod ay isang napakapamilyar na gulay na may nakakagulat na katotohanan. Ito ay zucchini. Ang nakakagulat na katotohanan ay ang zucchini, bagamat mukhang solid sa labas, ay naglalaman ng hanggang 95% dalisay na natural na tubig. Lalo na, mayroon itong napakababang glycemic index. Halos hindi nagpapataas ng blood sugar pagkatapos kumain. Ang siyentipikong paliwanag para dito ay ang saganang tubig sa zucchini ay hindi dumarating ng mag-isa. Ito ay sinamahan ng gintong duo ng minerals, potassium at magnesium. Ang potassium at magnesium ay may kakayahang mag-relax ng endothelial cells ng mga daluyan ng dugo. Ang malambot at lumalabas na mga daluyan ng dugo ay agad na magpapababa ng presyo ng dugo sa glomerular filter membrane. Hindi mapipilitan ang bato, mas gumagana ito ng mahinahon at epektibo. Ang tagubilin sa paggamit para sa inyo ay humigit kumulang 150 gramo ng hiniwang zucchini, igisa sa ilang durok na bawang at isang kutsarita lamang ng olive oil. Ang olive oil, omega-3 oil na sinamahan ng zucchini ay isang mahalagang plato ang gamot. Balik tayo sa kwento ng pasyente. Matapos kong ipaliwanag ng detalyado, iniwan niya ang ginataang kangkong sa hapunan. Pinayuhan ko siyang gumamit ng zucchini at broccoli ng salitan. Pagkatapos lamang ng 2 linggo, tumawag ang pasyente sa klinika, may boses na nagagalak, Dr. Renato, kagabi, natulog ako ng tuloy-tuloy mula 10:00 gabi hanggang 5:00 umaga. Hindi na kailangang bumangon para umihi kahit isang beses. Naluha ako sa tuwa. Doc, ang aking mensahe sa pamamagitan kwentong ito ay minsan ang pinakamahiwagang at pinakamahusay na gamot ay hindi matatagpuan sa mamahaling kahon ng gamot, kundi sa inyong kusina, sa inyong hapagkainan, basta alam ninyo kung paano pumili. Ngunit may isa pang bagay na bihirang binabanggit, at iyon ay ang viscosity ng pagkain ay nagpapasya rin sa kalusugan ang bituka at bato. Naranasan na ba ninyong hiwain ang okra at makita ang malakit na substansya na dumidikit sa inyong makamay at nagtanong kung ano ang silbi ng malakit na substansya na ito? Ipinaliwanag ko na iyon ay napakahalagang soluble fiber na tinatawag na pectin. Ipinakita ng mga siyentipikong paaral sa buong mundo na ang pectin ay hindi lamang nagpapabagal sa pagsipsip ng asukal sa pamamagitan ng bituka,
na tumutulong na kontrolin ang blood sugar pagkatapos kumain sa perpektong antas, kundi lumilikha din ito ne isang proteksyon na layar para sa glomerular filter membrane laban sa pag-atake ng free radicals. Napakasimpleng tip para sa inyo, kumuhang 3 hanggang 5 batang okra, pakuluan ng mabilis sa kumukulong tubig. Kapag kinakain, siguraduhin nguyain ng maigi at kainin din ang maliliit na buto sa loob sa hapunan. Ang malakit na layar na ito ay papasok sa tiyan na magpapahinahon sa buong digestive system at sabay na lilihang ang pakiramdam ang kabusugan na magpapapigil sa inyo na kumain ng merienda sa gabi. Kung sinuman sa inyo ang nanonood ng video at regular na gumamit ng okra sa kanilang pagkain, mangyaring mag-iwan ng numero 1 at ang inyong karanasan sa seksyon ng komento para malaman ko at ng iba. Susunod ay isang napakasikat na gulay para sa lamig nito, iyon ay gotu-kola, Centella asiatica. Ngunit may isang karaniwang pagkakamali na napakapinsala dito. Maraming tao ang, sa tuwing nararamdaman nilang hindi mapakali, mainit sa loob, o nakikita ang kanilang ihi na may madilim na dilaw na kulay, ay pupunta sa palengke upang bumili ng isang basket ng gotu-kola o iba pang uri nga, gadahon upang pakuluan ang isang malapot na inumin sa gabi, sa pag-asang mag-detox ng atay at linisin ang bato. Ang agarang resulta ay ang bato ay kailangang magtrabaho ng pawisan upang ilabas ang napakalakas na diuretic herbal water na ito sa gabing iyon. Kailangan ninyong gumising ng 5 hanggang 6 na beses upang umihi, nawalan ng tulog ng buong gabi. Pagkagising kinabukasan, pakiramdam ninyo ay pagod, mabilis ang tibok ng puso, at tumataas ang presyon ng dugo. Ang tamang paraan ay maari pa rin nating gamitin ang gotu-kola, ngunit gamitin ito bilang isang malabnaw na pampalamig na sopas sa hapunan at hindi inumin bilang kapalit ng tubig. Ang tip dito ay gumamit lamang ng humigit kumulang 50 gramo ng sariwang gotu-kola, hugasan ng mabuti, at lutuin ang isang maliit na mangkok ng sopas na may kaunting giniling na lean pork. Kapag kumakain, kumuhang isang maliit na mangkok ng malinaw na sabaw at kainin kasama ang gulay upang makuha ang fiber. Mahalagang babala, ito ay isang lugar ng maling pag-unawa na kailangan kong ipaalala. Napakabuti ng gotu-kola para sa pagpapalami ng katawan, detoxification, at suporta sa bato, ngunit hindi ito ganap na makakapagpalit sa regimen ng paggamot sa diabetes o sa magamot sa presyon ng dugo na iniresetang doktor. Huwag asahan na ito ay isang milagrong gamot na magpapagaling sa lahat ng sakit. Sa ganito, malamang ay may magtatanong, kung kumakain ako ng kaunti at malabnaw, saan ako kukuhang sa ganang ki at dugo para maging malusog ang katawan at labanan ang sakit? Kaya naman, dumako tayo sa 8 uring gulay. Tapat kong sinasabi, maraming Pilipino ang may preconceived notions at nag-alala tungkol sa pagkain ng maka-aromatic herbs sa gabi. Dahil iniisip nilang wala itong silbi, pampabango lang at walang nutritional value. Ngayon, gusto kong tulungan kayong sirain ang paniniwalang iyon kaagad, lalo na sa isang mahiwagang dahon, ang perilla leaf. Sinusuri mula sa pananaw ng tradisyonal na medisina, ang mga taong may matagal ng diabetes at matatanda ay madalas na nagdurusa sa kidney yang deficiency na nangangahulugang ang malamig na ki ay naipon sa ibabang bahagi ng tiyan na nagdudulot ng irritable bladder phenomenon na patuloy na nagko-contract kahit kaunting ihilang ang laman. Ang perilla ay isang herbal na gamot na may mainit na katangian at bahagyang maanghang na amoy. Kapag kinain sa gabi, nakakatulong ito na magpakalat na ki at magpainit sa bahaging bato at pantok. Inaalis nito ang malamig na ki, kaya binabawasan ang pag-contraction ng pantok. Ipinapangako ko sa inyo na sa pamamagitan lamang ng pagiwang 5 hanggang 7 sariwang dahon ng perilla, iwisik ito sa isang mangkok ng kalabasa o patola na sopas, o kainin kasamang stir-fry dish sa hapunan. Ang inyong katawan ay dahan-dahang iinit mula sa loob. Ang pantok ay mare-relax, at ang inyong pagtulog ay magiging mas mahimbing at mas malalim. Manut lang kayo,
dahil ang huling gulay ay naglalaman ng halos lahat ng kamanghamanghang benepisyong lahat ng 8 gulay na nabanggit ko kanina. Ito ay spinach. Kung susuriin, ang spinach ay maaring tawaging haringang mangga berdeng dahon. Ang dami ngang potassium, magnesium, at iron dito ay higit na mataas kaysa sa karaniwang kangkong o saluyot. Siyentipikong ipinaliwanag kung bakit ito ang hari. Dahil sa ginintuang proporsyon nga mineral na ito na pinakalop ngang kalikasan, nakakatulong ang spinach na patatagin ang presyon ng dugo ng perpekto at sabay na kinokontrol ang blood sugar pagkatapos kumain upang hindi biglang tumaas. Pinapahinahon nito ang tensyon ngang autonomic nervous system na nagdadala sa katawan sa isang natural at napaka-comfortable na estado ngang pagkaantok. Katulad ni Aling Nena, isang type 2 diabetes patient na nagpapatingin sa akin sa loob ng 3 taon na, ang kanyang bato ay nagsisimula ng magpakita ng stage 1 failure na may bahagyang positibong proteinuria. Dahil sa pakikinig sa aking payo, kumain siyang spinach ng salitan 2 beses sa isang linggo sa hapunan. Kasama ngang regimen ngang gamot, pagkatapos lamang ngang 3 buwan, ang dami ngang protina sa ihi ay bumaba ng malaki at ang kanyang kidney creatinine index ay bumalik sa normal. Gayunpaman, ang spinach ay may isang maliit na disadvantage na naglalaman ng maraming oksalate. Ang mandatoryong tip sa paghahanda para sa kaligtasan ngang bato ay tandaan. Pakuluan ang isang palayok ngang tubig, maglagay ngang ilang butil ngang asin, at mabilis na i-blanch ang spinach sa kumukulong tubig sa loob humigit kumulang 1 minuto, pagkatapos ay alisin at patuyuin. Ang prosesong itong blanching ay mag-aalis ngang hanggang 80% ngang nakakapinsalang oksalate. Pagkatapos, maaari ninyong igisa ito sa bawang o lutuin bilang hipon na sopas. Isama agad ang harinang gulay na ito sa inyong meal plan ngayong linggo. Isipin ang isang magaan at masarap na hapunan na pamilya na may sariwang asparagus o isang simple at malinaw na okra soup. Pagkatapos kumain, ang katawan ay gagaan, ang bato ay parang nabunutan ng pasanin upang huminga, at ang digestive system ay napakakalma. Ngunit hayaan ninyong gumawa ako ngang isang mini-senaryo para mas madali ninyong maintindihan isa pang nakamamatay na pagkakamali. Sa hapunan na iyon, kumain kayo ngang gulay ng tama ayon sa payo ni Dr. Ganay. Renato, pinakuluang broccoli, at blanched spinach. Ngunit ang nangyari pagkatapos kumain ngang 7:30 PM, umupo kayo sa sala at nanood ng TV. Masaya kayong kumain ngang kalahating malaking pomelo, naubos lahat, pagkatapos ay nagtimpla ngang isang napakatapang na berdeng tsaa para sa masarap na lasa at umupo sa harap ngang TV hanggang 11:09 PM bago matulog. Ang climax ay kahit kumain kayo ng tamang gulay sa hapunan, sa hating gabi, patuloy pa rin ang pagtigil ng bato sa pagtatrabaho. Kailangan ninyo pa ring bumangon ng 3 beses para umihi, at ang blood sugar kinabukasan ay tumaas pa rin sa 8.5. Ang solusyon ay nasa pagkontrol nga, gawi pagkatapos kumain. Ang pagkain ng tamang pagkain ay 50% lamang ng tagumpay. Ang natitirang 50% ay nasa lifestyle. Nagbundal ako ngang isang simple at madaling tandaan na checklist ng 3 hakbang sa umaga, tanghali, at gabi para sa inyo, lalo na para sa gabi. Una, tapusin ang hapunan bago 7:00 PM. Pangalawa, mula pagkatapos kumain hanggang matulog, uminom lamang ng maksimum na 150 ml ng maligamgam na tubig sa maliliit na sip-sip upang mapanatiling basa ang lalamunan. Ganap na iwasan ang pag-inom ngang malapot na sa kape o lemon juice, orange juice. Pangatlo, maglakad-lakad ng dahan-dahan sa loob ngang bahay sa loob ngang 15 minuto, patayin ang TV at telepono bago 10:00 PM. Nararamdaman ba ninyo na kayo ay may maling gawi pagkatapos kumain? Huwag mag-alala, mamaya, sa huling bahagi, muli kong babalikan ng detalyado kung paano magbabago upang may patupad ninyo kaagad ngayong gabi. Sa pagre-review ngang buong nilalaman ngayon, ang 9 na gulay na nabanggit ko: asparagus, repolyo, broccoli, celery, zucchini, okra,
gotu kola, prila, at spinach ang gintong susi sa pagprotekta sa buhaing bato nga makapasyenteng may diabetes. Sinusuri ng buo muli. Ang pangkat ngam gagulay na ito ay sumusunod sa apat na perpektong mekanismo ng proteksyon. Tinutulungan nila na bawasan ang pamamaga sa glomeruli, banayat na nagpapapawis at naglalabas ang toxins nang hindi nagdudulot ang dehydration, nagpapatatag at nagbabalanse ang blood sugar pagkatapos kumain. At sa wakas, nagbibigay ng mineral na nagpapahinahon sa pantog. Ang pinakapraktikal na solusyon ngayon ay para sa inyo. Mangyaring isulat ang listahang ito at idikit sa pinto ang refrigerator. Kapag nagmamaneho, bumili ng salitan upang mailapat ang mga pagbabago sa hapunan ng pamilya. Huwag kumain ng iisang uri lamang, kundi iba-ibahin ang mga ito. Ang huling benepisyo na matatanggap natin ay hindi lamang isang magandang blood sugar index sa resultaan laboratorio kundi higit sa lahat, isang malalim na pagtulog, isang malusok na bato sa pagtanda, at permanenteng pagtatapos ang pagkabahala sa pagising sa gitna ng malamig na gabi dahil sa madalas na paghihi. Sa siyam na gulay na nabanggit, alin ang pamilyar at madali ninyong mabili, madaling lutuin, at pinakamadaling ilapat ngayong gabi? Mangyaring makomento ngang numero mula 1 hanggang 9 sa ibabangang video upang malaman ko. At higit sa lahat, ang diabetes at kidney failure sa pagtanda ay isang matagal na laban na nangangailangan ng maraming kaalaman. Mangyaring i-click ang share button ngayon sa video na ito, ipadala sa Zalo sa mga matatandang kaibigan, mga miyembro ng pamilya na may diabetes din, mataas na presyon ng dugo, upang malaman ng lahat kung paano kumain ng tama at sama-samang mamuhay ng masaya at malusok. Nalutas na natin ang bahaging berdeng gulay para sa hapunan. Paano naman ang almusal? Huwag munang umalis dahil sa susunod na video, ibabahagi ko ang isang napakahalagang paksa. 7 inumin pagkatapos ng almusal na makatulong na patatagin ang presyon ng dugo at mabilis na mapababa ang blood sugar. Tandaan na mag-subscribe sa channel at i-on ang notification bell upang mapanood. Salamat sa pakikinig. Naway magkaroon kayo ng mainit at malusog na gabi.